Kahit pa naisabatas na ang human rights abuses noong martial law, may mga nagsasabi pa rin maginhawa naman daw ang buhay noon. Golden age nga raw ito ng Pilipinas. Ebidensya raw ng isang tiger economy ang mga nagsulputang infrastructure projects noon. Pero totoo nga bang mas malakas ang ekonomiya noong panahon ng mga Marcos? Tignan natin ang mga datos. Kapag ikinumpara ang datos mula noong 1965 hanggang 1985, makikitang dumami ang mahihirap na pamilyang Pilipino sa buong bansa, maliban na lamang sa Ilocos. Nang umalis sa Malacanang ang mga Marcos noong 1986, 6 sa bawat 10 pamilyang Pilipino ay mahirap. The poverty rate increased tremendously. Sabihin yung mga taong mahihirap, yung persentahe ng population noon na mahirap, tumaas ng bonggang-bongga ng panahon ni Marcos during those 20 years. So, kita mo yung epekto nun sa pangkaraniwang sambahayan. Mula 1962 hanggang 1986, bumaba rin ang arawang sweldo ng mga magsasaka ng halos 30%. At nangalahati pa ito noong 1974 matapos ideklara ang martial law. Tumaas naman ang presyo ng mga bilihin. Sa huling 10 taon ng mga Marcos, halos triple ang itinaas nito. Ang tingin ko kasi yung reference ng ibang mga nagsasabing golden era ng Pilipinas, yung Marcos, was kasi shortly after na dineclare niya yung martial law, nagkaroon ng increase sa GDP. It had nothing to do with Marcos. It had to do with the market. Kasi the worldwide demand for inputs, no, particularly yung production ng Pilipinas, no, yung sugar and I think it was coconut, opera, nag-shoot up yon. So tumaas ang presyo noon. So syempre, dahil exports yon, nakatulong yun doon sa pagtaas ng GDP. Pero sandali lang yun. Pagkatapos noon, nung nag-umpisa nang mag-decline yung presyo nitong mga inputs na to, nagde-decline na rin yung GDP natin at saka nagkakaroon na ng kahirapan, nagkakaroon na ng mga pagbaba ng performance ng ating ekonomiya. Pero bakit nga ba nabaon sa hirap ang Pilipinas noong panahon ng martial law? Nang mahalal si Marcos, nagsimula na ang mga proyekto nito. May need for that. Kailangan yung infrastructure eh. Like halimbawa, lumalaki yung population mo. We have to connect communities, especially in an archipelagic setting. So mahalaga yon. By the 1970s, si Imelda, we became interested in tinatawag nating mga glamour projects. Gusto nating makilala sa sa ibang bansa. We were hosting a lot of international organizations. It was like saying the Philippines has come of age. Parang kumbaga, we're no longer that backward rural country. Isa sa mga nauna rito, ang Cultural Center of the Philippines, na pet project ng dating unang ginang Imelda Marcos. Ayon sa librong Edifice Complex ni Professor Gerard Lico, itinayo ang CCP noong 1969 para ipahiwatig sa mundo na isang progresibong ekonomiya ang Pilipinas. Buildings nga, a projection nga of as a modern nation state. Pero alam naman natin na ito ay galing sa utang, no? So, for example, yung CCP was built using the money for the veterans sa War Damage Rehabilitation Fund. Noong 1967, ginamit ang Philippine War Damage Special Fund for Education na nagkakahalagang $3.5 million para mapatayo ang CCP. Pero noong 1972, umabot na sa 63 million pesos ang inutang para lang matapos ito. Proyekto din ni Ginang Marcos ang mga ospital sa Quezon City, tulad ng Philippine Heart Center, Lung Center, at National Kidney Institute. Ang debate niyan was why specialization? Doctors serving the barrios. Ang sinasabi nila, ang kailangan natin is basic health prevention, hindi cure. Rather than spending a lot of money on these specialized centers, why don't we give our money instead to prevention, basic health care, yon. There is no public bidding. It's as if the budget was in the hands of
Imelda Marcos at her command. There is no accounting or auditing involved in the project. So in a way, apart from creating a facade of modernity, it was really a way of siphoning money to themselves, and to their cronies. Cronyism o pagbibigay ng pabor sa mga kapamilya o kaibigan para makuha ang mga kontrata at proyekto ang kalakaran noon. Dahil nag-umpisa na nga yung cronyism, yung pagbibigay ng pabor doon sa mga kaibigan ni Marcos, ibig sabihin, sa market o sa local market o sa economy, ang what drives the economy to grow faster and to perform better is efficiency. So dapat yung efficient ang nagwawagi, pagdating sa economy. Siya yung nakakakuha ng contract, kasi siya yung efficient, yung quality ng kanyang produkto ay pinakamaganda. Pero kapag nagkaroon ka ng cronyism, hindi mo kailangan maging efficient. Kailangan mo lang maging kaibigan ng presidente. At makukuha mo yung mga kontrata, kumbaga hindi mo kailangan may pinakamababang presyo. Isa sa pinakamalalaking proyekto noon, ang Bataan Nuclear Power Plant. Nakuha ng kumpanyang Westinghouse ang kontrata kahit pa mas malaki ang quotation nito. Sa simula, $500 million ang quotation. Pero nang matapos noong 1985, halos lumobo na ito sa $2.2 billion. Ang masaklap, hindi kailanman napakinabangan ng Pilipinas ang Bataan Nuclear Power Plant. Umabot sa halos 30 taon bago mabayaran ang inutang natin para mapagawa ito. Overpriced yung pagkabit doon. So anyway, inutang ng Pilipinas yon. Tapos nasaan yung Bataan Nuclear Power Plant? Hindi siya naumpisa, hindi siya nagbukas. Pagka merong government investment, pera yon, dapat mataas ang return. Ibig sabihin, may balik yon na more than doon sa investment mo. Let's say nag-invest ng 1 billion, dapat mayroong social returns yan. Ibig sabihin, may balik sa ekonomiya at saka sa society ng more than 1 billion. Otherwise, sayang yung pera. Now, kapag nag-invest sila sa infra, tapos mababa yung social return, hindi na-jumpstart, hindi nakaka-contribute sa economy talaga as much as it should, then meron kang utang, meron kang interest na babayaran, pero wala kang pambayad. Kasi hindi nga siya nagkaroon ng return. Isa pang proyektong hindi nagamit ang kontrobersyal na Manila Film Center. Pinatayo ito sa kagustuhan ni Ginang Marcos na maging Cannes of Asia ang Manila. Umabot sa $25 million ang pagpapagawa nito at $4 million naman ang nagastos para lang sa opening night. Hindi halos nagamit ang Manila Film Center at inabandon na rin ito matapos ang ilang taon. Bakit nangungutang? Kasi meron silang gusto sigurong mga proyekto na hindi kakayanin ng revenues at that time. Hindi naman masamang mangutang kasi dapat lang yung inuutang mo magagamit ng maayos kasi nga dapat may return on investment. Ngayon, kapag hindi kumita yon, meron ka ngayong babayarang interest, meron kang babayarang portion ng principal, pero kulang pera mo. Kasi nga, hindi nagkaroon ng maayos na return on investment. Kailangan mong bayaran yon. So, anong gagawin? Mangungutang ka ulit. Mangungutang ka, ipambabayad mo dun sa utang. So, ang resulta, mula $4.1 billion na utang noong 1975, dumoble sa $8.2 billion noong 1977 at umabot sa $24.4 billion noong 1982. Tumaas ng $16 billion ang utang ng Pilipinas sa loob lamang ng 5 taon noong panahon ng mga Marcos. Debt-driven yung infrastructure, yung build nila at that time. It was debt-driven, sounds very familiar. Patong-patong yon. So hindi naka-recover yung Pilipinas kasi yung receipts natin, yung mga kinikita natin nun from exports, halos pinambabayad lang yan sa utang. So kaya ang foreign exchange nun, ang peso nun bumagsak kasi kulang na yung reserves natin. Matagal bago nakabawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa pagkasira nito noong panahon ng mga Marcos. Kaya matagal bago tayo naka-recover kasi maraming mga bagay na nasira. Una, yung pangalan ng Pilipinas sa international community nasira. Mahalaga yon kasi kapag gusto mong pumasok dito ang foreign investment,
kailangan maging kumbinsido sila na okay ang Pilipinas. Kailangan tayong magkaroon ng mga reforma, no, sa ekonomiya. Kinailangan mabuwag din yung mga naging na-institutionalized na cronyism, corruption. No? Kasi lahat ng mga yan tinatawag na leaks. No, nagiging leak siya sa economy, lumalabas yung resources ng bansa, hindi na nagagamit ng maayos. So kailangan mong gawan muna ng reforma bago uli mag-perform. Totoo nga bang golden age ng bansa ang panahong ito? Mahalagang suriin ang mga datos. Most Filipinos don't look at the data. They listen to what people say. And ang aking kasi dyan, ang aking assessment dyan, tinatamad yung mga tao to really do a more in-depth look at what the situation was. Parang it's really yung proliferation ng mga maling information. Kapag merong nagsabi sa kanila na ganito nangyari, tapos mukhang reliable naman yata, hindi na discerning. Sabi nga namin, never forget, never again. Learn from the past para hindi na uulitin sa kasalukuyan. Matuto tayo sa nakaraan para hindi maulit sa kasalukuyan kasi nauulit na siya sa kasalukuyan.